Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Lalaki, 2 beses nasagasaan sa Antipolo City, patay. Unang nakabanggang driver ng SUV, pinaghahanap. National Bureau of Investigation, inirekomenda sa Department of Justice na kasuhan ng kriminal si Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabanta kay PBBM. Pangulong Bongbong Marcos, binanatan ng dating administrasyon sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa MBC TV correspondents, naaagnas na bangkay ng isang lalaki natagpuan sa Morong Bataan. Sa MBC TV Sports, Dwight Ramos, AJ Edu, balik Pilipinas para sa FIBA Asia Cup qualifiers. At sa showbiz pater, Iya Villania, isinilang na ang kanilang baby number 5 ni Drew Arellano. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kahindik-hindik na pagkamatay ang sinapit ng isang pedestrian matapos itong masagasaan at magulungan ng 2 sasakyan sa Antipolo City. Ang biktima bumili lang ng pandesal ilang sandali bago itong ma-hit and run. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Patay ang isang lalaking tumatawid sa kalsada makaraang masagasaan ng isang SUV at magulungan pa ng kasalubong na truck sa Antipolo Teresa Road sa Antipolo City. Kita sa CCTV ang pagbulagta ng biktima makaraang ma-hit and run ng isang puting Innova bago siya magulungan ng sumunod na trailer truck sa kabilang lane. Dead on the spot ang 25 anyos na biktimang residente ng Sitio Sumilang sa Barangay San Jose at bumili lamang ng pandesal na mangyaring aksidente. Agad namang sumuko ang driver ng truck na nagdahilang hindi niya nakita ang nasagasaan habang patuloy pang tinutugis ang sangkot na Innova. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Antipolo City Police Chief Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo na tuloy ang kanilang backtracking ngayong araw na ito upang mahagip ang plaka ng wanted na sasakyan. Pinakawalan naman ang truck driver matapos makaareglo ang pamilya ng biktima. Hindi niya nakita at parang it's a freak accident. Tangkap naman po ng pamilya. So I believe nag-arrange po sila kaya na-release na natin yung truck driver. Pero we are in search, no? We are in search for the driver po ng Innova. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sibak sa serbisyo ang higit 9 na pulis ng Tipas Substation sa Taguig na idinawit sa tangkang pang-aaresto sa isang ginang nang walang bisa ng arrest warrant. Reklamo ng biktima tila na pagdiskitahan ito dahil sa mga chismis na siya raw ay tulak ng iligal na droga. Naritong report ni Noche Cacas. Sinibak na sa pwesto ang mahigit 9 na pulis ng Tipas sa Police Substation. Kasunod ito sa viral video ng persahang pasukin ng mga ito ang isang bahay sa Purok 3 sa M. Lucas Street, Barangay Napindan, sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Alias Mardi, sa pilitang sinira ng mga nagpakilalang pulis ang pinto ng kanilang bahay sa Kahinaras. Basta pumasok yung isang pulis na naka-jacket na ito, bigla na lang sinunggaban yung anak ko. Sa video po, nakikita niyo sa video. So, tatanong ako, ano yun? May pinapakita papel. Eh, yung papel naman po, sabi nila, warrant. Wala namang problema po kung warrant. Kung anong warrant po yun. Pero ayaw naman po nila pabasa sa akin. Dalang alam ko po, yung warrant, may pirma po yun ng judge. Aminado si Alias Mardi na may kaso siyang illegal drugs, ngunit na-acquit umano siya sa kaso. Pumayag si Alias Mardi na sumama sa mga pulis sa barangay, ngunit hindi umano ito nasunod kaya tumalon siya sa pulis sa mobil maging ang kanyang anak kaya nagkasugat sa ulo.
Duda kasi si alias Samardi na baka taniman siya ng droga gaya ng nangyari sa kanya noon, kaya nagdesisyon siyang tumalon kahit nakaposas. Sa panayam ng DZRH kay Taguig Chief of Police Colonel Joey Gofford, nalaman na lang niya sa social media ang nangyari. Lumalabas na talagang pinasok lang nila itong bahay na to at wala naman silang kaukulang search warrant o warrant of arrest. At wala silang basihan upang pasukin itong bahay at arrestuin itong si nanay. Kaya ayon kay Gofford, isinama na rin niya sa sinibak ang kanyang substation commander na si Police Major Camacho dahil sa command responsibility. Papalitan na rin ni Gofford ang lahat ng naka-assigned sa Tipas Police Substation habang umuusad ang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, RH27 Nochikakas DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapang na Pangulong Bongbong Marcos ang humarap sa publiko kahapon kasabay ng proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pagbibida ni Pangulong Bongbong Marcos, malinis ang administration slate mula sa anumang bahid ng karahasan, korupsyon at kataksilan sa bayan. Ang buong detalye alamin sa ulat ni Tina Nolasco. Mabagsik na pinasaringan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senatorial candidate ng oposisyon. Kasabay ito ng pagsisimula ng 90 days campaign period ng senatorial candidates at party list groups kung saan nag-ikot ang mga kandidato sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa talumpati ng Pangulo sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, tiniyak nito sa mga botante na lahat ng kanyang ine-endorso ay walang bahid ng dugo mula sa Duterte War on Drugs at hindi nagbulsa ng pondo ng taong bayan noong COVID-19 pandemic. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Matapang na siniguro rin nito na wala sa kanyang mga senatorial candidates ang sumusuporta sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Iginiit din ng Pangulo na wala sa kanyang mga pambato ang nasa likod ng operasyon ng Pogo at parang tupa pero bula ang propeta pala. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Umarangkada na rin sa pangangampanya ang mga kandidato na kaalyado ni dating Vice President Leni Robredo, kabilang sina senatorial candidate Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sinimulan ng grupo ang kanilang kampanya sa pagdalo sa isang banal na misa sa Parish of Holy Sacrifice sa Quezon City. Present din sa campaign rally si Attorney Chel Jokno na first nominee ng Akbayan Party List. Sa talumpati ni Robredo, aminado itong marami pa silang dapat gawin para makamit ang tagumpay. Pero alam natin na hindi madali ang kinakaharap nating laban ngayon. Bumabangga sila sa malalaking pangalan, sa mas malalaking makinarya. Pero ang good news, may laban tayo. Sa Maynila at Mindanao naman, sinimulan ng grupong Makabayan ang proclamation rally ng kanilang 11 senatorial candidates na karamihan ay mula sa party list system. Dahil kulang nila sa pondo, iikot daw sila sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa pangangampanya.
Samantala, ilang senatorial candidate ng PDP laban at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naman ang nagsimula na rin ng pangangampanya sa Pasig City. Kabilang sa mga ito si detained KOJC Pastor Apollo Kibuloy, Senator Bongo na nangampanya sa Davao City at Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsimba sa Diocese of Cubao. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naglabas na ng rekomendasyon ang National Bureau of Investigation o NBI na dapat ipagharap ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersyal nitong death threat sa First Family kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. UL, inirekomenda na ng National Bureau of Investigation sa Justice Department na kasuhan ng kriminal si VP Sara Duterte kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma sa DZRH ni NBI Director Jaime Santiago na kabilang sa ipinagkakaso nila ang grave threats at inciting to sedition. Batayan niya sa findings ng kanilang investigasyon sa Patang Batayan para kasuhan ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Natapos na ng NBI ang pagsisiyasat kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente na itinuring na seryosong banta sa seguridad at kaligtasan ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Pero nilinaw ni Director Santiago na nasa DOJ na ang bola kung kakasuhan nga nila ang pangalawang Pangulo. Nag-ugat ang akbang ng Bureau sa isang live social media broadcast kung saan hayagang sinabi ni VP Sara ang pagbabanta laban kina Pangulong Marcos. Nagresulta umano ito ng mga pangamba hinggil sa pambansang seguridad at katatagan ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Walang inside job o bayaran na nagaganap para mailagay ang ilang senatoriables sa tuktok ng mga election survey poll. Yan ang paliwanag ng Octa Research. Lahat ng kanilang national surveys ay sarili umano nilang gastos at pagsisikap. Pakinggan natin ang ulat ni Rose Babiera. Sa aming survey, non-commissioned yung service namin ng Octa Research. Sariling gastos at hindi komisyon ng mga kandidato ang mga survey na inilalabas ng Octa Research para sa darating na eleksyon 2025. Yan ang nilinaw ni Dr. Guido David sa panayam sa Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH. Ukol sa mga usapin na nagbabayad umano ang mga kandidato para malagay sa top list ng mga survey. Ayon kay Dr. David, hindi matutukoy ng kandidato ang kanyang pwesto kung magbabayad at mamanipulahin lang nito ang mga national survey. Kaya mas mabuti na alamin nito ang totoong kinalalagyan niya. Mas maganda malaman na talagang number 20 ka, number 20. Para pwede mga ayusin yung kampanya. Okay. Para pwede makalibrate. Ay, kulang po pala. Paliwanag ni Dr. David, normal lamang na ang mga survey ay maaaring komisyon dahil ang paglulunsad nito ay may kamahalan. Aniya, kahit sino ay pwedeng magkomisyon ng survey, individual, organisasyon o kumpanya na may kanya-kanyang interes. Gayunpaman, nanindigan si Dr. David na ang mga national survey na inilulunsad ng Octa Research ay non-commissioned. Ang polling body ang mismong nagsasagawa ng pananaliksik at naglulunsad ng mga survey na inilalabas sa publiko. Mayroon lamang subscription kung saan magbabayad ang mga nais maka-access sa mga espesipikong detalye ng survey. Dito pumapasok ang ilang mga kandidato na nagsusubscribe para malaman kung saang lugar sila malakas o mahina. Dagdag pa ni Dr. David, hindi rin bayad o compensated ang mga respondents ng mga naturang survey. Batay sa pinakahuling tala ng Octa Research, nangunguna ang Tulfo Brothers o sina Congressman Erwin Tulfo at broadcaster na si Ben Tulfo sa senatorial survey. Pumapangatlo naman si Senator Bongo na sinundan ni former Senator Tito Soto. Pasok din sa Magic 12 ang mga dating senador na si Bong Revilla at Ping Lacson, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, re-election ni Senators Manny Pacquiao at Lito Lapid at dating DILG Secretary Benhur Abalos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Walang dapat ipag-alala ang mga kandidato sa kanilang pangangampanya sa social media at iba pang online platforms basta't hindi ito fake news. Pero maghihigpit daw ang ahensya sa ibang bagay tulad ng celebrity endorsements. Narito si Kyle Bulyas. Walang magiging kontrol ang Commission on Elections sa mga content ng mga kandidato sa social media para sa kanilang pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, wala pang batas na umiiral para sa limitasyon sa kanilang presensya online. Nilinaw rin nito na kaya nila inatasan ng mga kandidato na irehistro ang kanilang official social media pages ay para ma-monitor ang kanilang gastos sa online ads na inilalagay sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Bagamat walang itinatakdang airtime at tila unlimited ang kanilang pangangampanya sa mga social media platform, sinabi ni Garcia na mayroon pa rin itong limitasyon. Yan po ay misinformation at fake news. Kaagad po namin yung ipatatanggal, ipati-take down sa mga platform na meron naman po kaming usapan. So again, medyo malaya po at malawak ang social media. Kaya malamang-lamang po itong kampanya na ito. Talagang social media ang magiging punot dulo ng kampanya ng mga kandidato. Batay sa Republic Act No. 9006 o ang Fair Election Act, ang isang national candidate o political party ay maaari lamang magkaroon ng 180 minutes na patalastas sa bawat istasyon ng radyo at 120 minutes naman para sa telebisyon. Samantala, dagdag pa ni Garcia, maglalabas din sila ng bagong kalatas tungkol sa mga celebrity endorsement. Magkakaroon na sila ng presumption na lahat ng endorsement mula sa mga artista at social media influencers ay bayad at kailangan itong ideklara sa kanilang SOSE. Nagpaalala rin si Garcia sa mga kandidato na hindi na sila magbabaklas ng mga campaign materials na mali ang pwesto. Sa halip ay magpapadala na lamang sila ng notice to remove sa mga kandidato at oras na matanggap nila ito, mayroon lamang silang 3 araw para alisin ang mga illegal na campaign materials. Kung hindi naman sila makatutugon, ay mahaharap sila sa election offense at diskwalifikasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, iniakyat na sa ikatlong alarma ang malaking sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Malanday, Marikina City. Ating alamin ang update mula kay Edniel Parosa. Edniel. Joel, nakataas na sa ikatlong alarma itong napakalaking sunog dito sa isang warehouse sa Purok 7. Sakop ito ng Barangay Malanday sa lungsod ng Marikina. Sumiklab itong sunog pasado alas 11 ng umaga. At pabilis na inakyat sa second alarm, mga 11:41 a.m. At ngayong pasado alas 12 ng tanghali, 12:02 to be exact, ay idineklara na itong third alarm. Itong kalye sa tabi ng warehouse, itong kabaan o bahagi ng JP Rizal sa sakop ng Barangay Malanday, ay halos barado na ng mga truck ng bombero mula sa iba't ibang syudad at lokal na pamahalaan. Gayon din, ay ramdam na dito sa ating kinaroroonan yung lagablab ng apoy at pinangangambahan kumabot doon sa makatabing residential area. Pagamat napapansin natin confined pa itong apoy sa pinaka-warehouse o bodega. Ito ng isang appliances o electrical warehouse ay pinangangambahan kumabot ito dahil yung mga katabi dito sa baba, ang sinasabi ng mga kausap natin, ay maliliit na residential houses. May mga gusali rin itong katabi na may ilang palapag din ang taas. Ito yung ginagamit sa leverage ng mga bombero para makapagpugang ng tubig dito sa may warehouse. Pero iisa lamang itong pinakamalapit na building na ito at hindi ganoon ka lawak, pahaba yung abot ng tubig. Yun yung dahilan kung bakit ang pangamba ng mga bombero dito, iba't ibang unit ito, UL, ay madilaan din ng apoy itong mga maliliit na kabahayan. Yung sitwasyon dito ay palibhasa malapit ito sa ilang mga eskwelahan, ay nakikita natin yung ilang mga estudyante, mga naka-uniforme pa at nasa labas na dito ng binabanggit natin lugar. Sa ngayon ay patuloy yung hike ng pagkapula dito sa sunog at wala pang senyales na ito'y malapit ng mga kontrol sapagkat napakaitim pa at napakalaki pa itong binabanggit nating usok. Gusto lang lumamon dito sa kalangitan sa bahagi nito ng lungsod ng Marikina. Ako'y magbabalik pa para sa ilang follow-up report sa DZRH Radio TV. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat din dyan, Edniel Parosa.
Sa mundo ng basketball, puspusan na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa huling window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya naman mula sa Japan B-League, balik Pilipinas na ang players na sina Dwight Ramos at AJ Edu upang makasama sa training camp at tune-up games ng team. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakabalik na ng bansa sina Dwight Ramos at AJ Edu para makasama sa paghahanda ng Gilas Pilipinas sa ikatlo at huling window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Mula sa kanilang laro sa Japan B-League, agad sumabak sa mabilisang training ng squad ng dalawa sa Inspire Sports Academy sa Laguna bago tumulak patungong Qatar para sa serye ng tune-up games. Sa ibinahaging mga larawan ng Inspire Academy, present sa naturang training camp sina Scottie Thompson, Calvin Oftana at Jamie Malonzo. Pagkatapos ng kanilang tune-up games, lilipad ang Gilas patungong Taipei sa gabi ng February 17 para sa laban nito kontra Taiwan sa February 20. Magugunitang secured na ang Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia sa Agosto. Pero kailangan pa rin itong tapusin ng qualifiers at makaharap ang Taiwan at New Zealand. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Di umano'y red flags ni Vice President Sara Duterte sa paggastos ng pondo ng DepEd posibleng magpatalsik sa kanya sa puwesto. Sa MBC TV Global, US President Trump nagbabalang ipahihinto ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas kung hindi masusunod ang deadline ng pagpapalaya sa mga hostage. Sa Showbiz Spotted, Dennis Padilla, ibinida ang natanggap na birthday greetings mula sa dalawa nitong anak. At sa EO, panliligaw hindi na kailangan sa pakikipagrelasyon ayon sa isang relationship coach. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagsagawa ng joint price inspection sa Commonwealth Market ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at lokal na pamahalaan ng Quezon. Ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin na alamin sa report ni Val Gonzalez. Umaapila ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at traders ng sibuyas na wag munang dalhin sa mga storage facilities ang unang sigwada ng maaaning mga sibuyas. Ito ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay para mapababa ang presyo nito sa merkado. Pakiusap ng kalihim, dapat ay sa merkado na idiretso ang mga bagong aning sibuyas. Sa sandali aniyang dumagsa ang bagong ani at ang 4,000 tonelada ng imported onion ay tiyak na babagsak ang presyuhan nito sa mga palengke. Kaninang umaga'y pinangunahan ni Secretary Laurel ang Joint Special Inspection sa Commonwealth Market sa Quezon City kasama ni sina DTI Secretary Maria Cristina Roque, Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging ang presidente ng FTI na si Joseph Rudolph Lo. Ang inspeksyon ay naglalayong matiyak na tamang presyuhan ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas at iba pang mga agricultural products. Sa pangkalahatan ayon sa kalihim, ay stable ang presyo ng basic commodities, maliban sa karne ng baboy na umaabot pa sa 420 pesos ang kada kilo. Ikinatuwa ng kalihim ang presyuhan sa bigas dahil sa mas mababa pa sa 55 pesos na maximum SRP ang imported na bigas dahil 54 pesos lamang ito ibinebenta kada kilo. Mayroon ding 40 pesos na presyo ng commercial rice habang 30 pesos na lang kada kilo ng kamatis na dating umabot sa 180 hanggang 200 piso ang kada kilo. Bumaba na rin ang presyo ng manok sa halagang 130 pesos ang whole chicken mula sa dating 180 pesos noong Disyembre. Sa ngayon, anang kalihim, pag-aaralan ng DA ang buong value chain upang makita kung ano ang dahilan at para na rin matugunan ang pagtaas sa presyo ng karne ng baboy. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Malakas sumano ang laban para mapatalsik sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte dahil sa red flags na natuklasan ng Commission on Audit o COA sa paggamit ng pondo ng Department of Education. Paniwala ng isang kongresista, pwede itong magsilbing supplementary evidence sa kanyang impeachment case. Ang balitang yan tinutukan ni Milky Regunan. Posibleng gamitin ng House Prosecution Team ang red flag ng Commission on Audit na 12.3 billion pesos na pondo ng Department of Education bilang karagdagang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang COA ay nagsagawa ng pag-audit sa DepEd at naglabas ng mga disallowances bilang bahagi ng regular na pagsusuri sa mga gastusin ng ahensya. Pero ayon kay Gutierrez, kapag nakita ng prosecution team na may kaugnayan ito sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo, makapagpapalakas ang panibagong findings ng COA. Pero naniniwala si Gutierrez na sapat na ang maibidensyang hawak ng House Prosecution Team para kumbinsi ng impeachment court ng Senado na hatulan si VP Sara at alisin siya sa pwesto. Possible naman po, as what happens with COA, na may mga findings ang COA that are just in the regular course of business. But if it would be found to be in line with yung mga allegations po natin sa impeachment complaint, then I don't think the prosecution team would have any hindi po, they will not shy away from making use of such evidence po siguro. Una rito, pinaimbestigahan ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kung Hoon sa House Blue Ribbon Committee ang 12.3 billion pesos na pondo ng DepEd na hindi pa naayos ang financial transaction. Sa 2023 Annual Audit Report ng COA, pinuna ang umunoy pagkabigo ng DepEd na tugunan ang mga notice of suspension, disallowances at charges na umaabot sa kabuang 12.3 billion pesos sa pagtatapos ng panunukulan ni VP Sara bilang kalihim ng edukasyon. Mula sa 11.4 billion pesos noong 2022, lalo pang lumaki ang halaga na magpapatunay na walang naging malaking pagbabago sa pagsasaayos ng mga financial transaction. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tukhang noon, tukhang pa rin ngayon. Ganito na ispatakbuhin ni Senatorial Re-electionist Ronald Bato de la Rosa ang kanyang kampanya para sa darating na halalan. Pero sa halip na mangatok laban sa droga, mangangatok daw ang senador sa puso ng mga Pilipino. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kahit na naging negatibo ang kaulugan ng salitang tukhang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gagamitin pa rin ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam sa kanya sa pagsisimula ng kampanya para sa 2025 election. Sinabi ni de la Rosa na tukhang style ang gagamitin niyang estilo ng pangangampanya. Paliwanag ng senador, ang tukhang style ay ang pagbabahay-bahay na kumakatok sa pintuan ng mga residente upang makiusap na siya ay iboto. Galing sa salitang Bisaya, ang tukhang na ibig sabihin ay tok-tokhangyo o knock and plead. Ngunit sa ipinatupad na madugong war on drugs ng Duterte administration, ang tukhang ay nangangahulugan na patay ang drug suspect. Si De La Rosa, na nagsilbing unang chief ng Philippine National Police sa panahon ng Duterte administration, ang nagpatupad ng programang Oplan Tukhang. Maraming suspected drug users ang sumuko, ngunit kalaunan ay marami din sa kanila ang napatay sa anti-drug operation. Kung pwede mag-house to house, kung pwede mag-bahay-bahay, lahat ng sanay matay sa tukhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung mga bahay, kinakatok natin, di ba? So, pwede natin gawin yun. Tukhang style, sir, na pagbabahay-bahay yung gagawin sa kampanya. Tukhang talaga. Tuk-tuk hangyo, knock and plead. Natukin mo yung pintuan ng bahay, pag open, kung smiling, you plead. Pwede ba nyo kung ibuto? O, ganoon. Pero kung pag open ng bahay, nakasibangot, ay sorry po, alis ako. Si De La Rosa at mga kasamahang kandidato ng PDP Laban ay bukas pa isasagawang kanilang proclamation rally sa Club Filipino na pangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga administration candidates sa ilalim ng Alyansa sa Bagong Pilipinas ay sinagawang proclamation rally kahapon sa Lawag City, Ilocos Norte,
habang ang mga nasa oposisyon na pinangunahan ni dating Vice President Leni Robredo ay sa Dasmariñas, Cavite sinimulan ang kanilang kampanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, bahagyang umakyat ang shear line at kasalukuyang nakaaapekto sa Central at Southern Luzon. Pinag-iingat ang lahat sa banta ng malakas na pagulan sa mga probinsya ng Quezon, Isabela at Aurora. Sa northern section naman ng Luzon, partikular sa Cagayan Valley at Cordillera, asahan pa rin ang lamig at may hinang pagulan na dala naman ng amihan. Dito po sa Metro Manila at halos buong Kabisayaan, posibleng makaranas ng isolated rain showers. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang makararanas ng maulap na panahon na sinasamahan ng kalat-kalat na pagulan, epekto ng easterlies. Samantala, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang low pressure area o LPA na huling namataan sa layong 360 km northwest ng Pag-asa Island sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mananatili ito bilang LPA habang kumikilos palayo ng bansa at papuntang Vietnam. Samantala, mas pinagtibay ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. at U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown ang military cooperation ng Pilipinas at Amerika. Dito naging sentro ng kanilang pag-uusap ang domain awareness at kapasidad ng bansa sa nasasakupan nitong exclusive economic zone. Nagbabalik si Edniel Parosa. Muling nagkausap sa telepono ang mga pinakamatataas na military officer ng Pilipinas at Estados Unidos para bigyang diin ang kooperasyon ng alyansa. Ayon kay U.S. Joint Staff Spokesperson Captain Jeriel Dorsey, tinalakay nila Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Q. Brown ang kani-kanilang inisyatiba sa modernisasyon. Kabilang din sa mga napag-usapan ay ang EDCA sites at pagpaparami sa mga joint exercise ng dalawang hukbo. Pero partikular umano si General Brown sa importansya ng domain awareness o kakayahan ng Pilipinas na i-monitor ang mga nasa loob na exclusive economic zone ito, bagamat hindi na idinetalye pa. Nauna nang inamin ng AFP na nagpasaklolo sila sa kakayahan ng mga partner nations para magbantay ng teritoryo. Kabilang dito ang inulat nating presensya ng US Task Force Ayungin at paggamit ng unmanned drone ng Western Command. Kahapon sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na tumutulong din ang mga kaalyado sa forensics na isinasagawa sa submersible drones na dinidiskubre sa katubigan ng bansa kamakailan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let hell break out. Yan ang babala ni Trump matapos magbigay ng deadline sa Israel at militanteng grupo na Hamas na palayain ang mga hawak nitong hostage bago sa itinakda nitong oras. Dahil kung hindi, ipahihinto umano nito ang ceasefire sa Gaza. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagbigay na ng deadline si United States President Donald Trump sa Israel at sa militanteng grupo na Hamas na palayain ang mga hawak nitong hostage sa darating na Sabado alas 12 ng tanghali. Dahil kung hindi, isusulong anyang pagpapahinto ng ceasefire sa Gaza Strip, Palestine na magdudulot ng muling pagsiklab ng giyera sa lugar. Matatanda ang pinahinto ng Hamas ang pagpapalaya ng Israeli hostage dahil sa umunoy paglabag ng Israel sa napagkasundo ang ceasefire terms and agreement. Habang muli namang iginit ni Trump ang nais itong pagkuha ng kontrol sa Gaza at paghahanap ng bagong matitirhan para sa mga Gazan citizen. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Samantala, balita naman mula sa Vatican, bigla na lamang napahinto sa kanyang humiliya ang 87-year-old Pontiff na si Pope Francis matapos makaranas ng hirap sa paghinga dulot ng ininda nitong sakit sa baga na bronchitis. Agad pinagpahinga ang Santo Papa habang pinagpatuloy na laman ng katuwang nitong pari ang misa.
Sa kanyang humiliya, isa sa mga iginiti Pope Francis ang pagtutol umano nito sa nagpapatuloy na mass deportation sa Estados Unidos. Ayon sa Santo Papa, hindi magiging magandang kahihinatnan nito lalo na sa nais ni Trump na sugpuin ng kahirapan at pagsasaayos ng seguridad sa kanilang bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Time heals all wounds. Patunay dyan ang kwento ni Dennis Padilla at kanyang mga anak. Kaya naman sa Instagram, masaya nitong ibinahagi ang natanggap na birthday messages mula kina Leon at Julia Barreto. Narito ang Showbiz Report. Labis ang pasalamat ni Dennis Padilla sa natanggap na pagbati mula sa kanyang mga anak sa ex na si Marjorie Barreto. Ang aktor masayang ibinahagi sa social media ang birthday messages sa kanya ni Leon at Julia. Mababasa sa text ng aktres na good health at more blessings ang hiling nito para sa kaniyang papa. Thankful naman si Dennis sa greetings sa mga anak na inalok niya ring lumabas kapag libre ang mga ito. Ika nga nila, time heals all wounds, kaya naman maraming netizens ang natuwa para sa mag-aama. Habang may ilan namang pinayuhan ng aktor na sana'y gawin na lang muna itong pribado. Magugunita na ilang beses din naging laman ng mga balita ang gusot sa pagitan ni Dennis at kaniyang mga anak. Habang noong nakaraang taon sa isang panayam sa aktor, ibinahagi nitong mas mag-e-effort siya para madalas na makausap at makita sina Leon, Claudia at Julia. Taong 2007 na maghiwalay sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Abangan sa aming pagbabalik sa Bakit Ikaw DZRH Election Series, senatorial aspirant o candidate na si Attorney Jimmy Bondoc nanindigang hindi pro-China ang Duterte admin sa issue ng West Philippine Sea. Sa MBC TV Sports, sa mundo ng esports, kilalanin ang bagong gold laner ng Team Liquid PH. At sa Showbiz Spotted, pamilya ni Ia Villania at Drew Arellano mas lumaki sa pagsilang ng kanilang baby number 5. Lahat ng yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala si senatorial aspirant Jimmy Bondoc na hindi pro-China ang naging foreign policy ng nakalipas na Duterte administration. Layon din itong palakasin ang ating agricultural sector at ayusin ang paggamit ng pondo ng taong bayan. Ang Bakit Ikaw DZRH election interview ni Bondoc tinutukan ni Wina Hesoro. Iginiit ni Jimmy Bondoc na hindi kumakampi sa China ang Duterte administration patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na ngayon ay tumatakbong senador na nakita niya mismo ang independent foreign policy ng Duterte administration noon. Nakita ko first hand ang independent foreign policy ng Administrasyong Duterte. Walang kinampihan yan. Lahat po, pati mga foreign loans natin, pantay-pantay. So, Administrasyong Duterte po, doon pinakapantay-pantay yung mga pinautang at pinagkautangan natin. Wala tayong kinilingan na bansa. Mag-research po kayong lahat. Please, do your independent research. Tingnan nyo po kung talaga po bang kumampi ang Administrasyong Duterte sa China at hindi po totoo yan. Pinanindigan natin ang independent foreign policy at pinangalagaan natin ang kapakanan at buhay ng ating mga sundalo. Kung papalarin man, uunahin umanong ayusin ni Bondoc ang budget ng bayan dahil naniniwala siyang ang korupsyon ay nagsisimula sa budget. Corruption begins in the budget. Kaya po ako, ang panawagan ko lagi, talagang piliin nyo po yung mga tao na pipiliin yung kapakanan ninyo sa budget. Ang gusto kong fokusan ngayon, yung susunod nating budget para hindi na maulit itong, for me, the most corrupt budget in history. Matatandaang noong nakaraang araw ay naghain sila ng kaso sa Ombudsman laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas. There are clear elements of the crime present. Nandito po yung mga elemento ng falsification of legislative documents. So wala na pong question. Nasa korte na po
kung sila ay hahatulan. Dahil may ebidensya na po tayo na yung BICAM report na blanco ay biglang nagkalaman. 241 billion po. Samantala, naniniwala si Bondok na kailangan bumalik tayo sa sarili nating pagtatanim para sa agrikultura at para matugunan ang problema sa mataas na bilihin sa ngayon. Ang Pilipinas kasi naging trader economy na. Hindi na tayo production economy. Kailangan po talaga bumalik tayo sa sarili nating pagtatanim, agrikultura, ipasok dito, mag-industrialize tayo, ipasok ulit ang mga pabrika dito. Ganun lang bababa ang bilihin, lalo na ang basic commodities kailangan dito na sa Pilipinas. Bakit tayo nag-aangkat ng bigas? Kailangan natin maging production economy ulit. Gumawa tayo ng sarili natin. Maglilis manggas tayo, magtanim tayo ulit. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga nanananghalian, natagpuan ng naaagnas ng bangkay ng isang lalaki sa Morong sa Bataan. Yan at iba pang mga napapanahong rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang naagnas na bangkay ng hindi nakikilalang lalaki ang natagpuan sa Sitio Napot, Barangay Nagbalayong, Morong, Bataan, 1:10 kahapon ng hapon. Ayon sa ulat, isang tawag mula sa punong barangay ng Barangay Nagbalayong, Morong ang natanggap ng Morong Municipal Police Station matapos magreklamo ang ilang motorista tungkol sa matinding masangsang na kanilang naamoy mula sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon ng mga opisyal ng barangay, natagpuan ng bangkay na nakadapang nakaposisyon. Nakasuot ito ng itim na short, itim na t-shirt at pulang hoodie jacket. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Morong Municipal Police Station sa lugar upang magsagawa ng investigasyon. Nakipag-ugnayan din ang mga otoridad sa Bataan Provincial Forensic Unit PFU para sa karagdagang technical na tulong sa pagsusuri ng labi. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlang ng biktima at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa mga nawawala ng mga kaanak sa description na banggit, makipag-ugnayan lamang sa Morong PNP para sa iba pang karagdagang detalye. Dani Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon Dagupan City Police Station matapos maaresto sa anti-drug by bust operation ng PNP sa Bunuan Giset, Dagupan City. Alas 3:55 ng madaling araw ang mga suspect na sila Beverly Parraino, 45 anyos, at ang live-in partner nito na si Romeo Imboltero, 63 anyos, kapwa residente ng Barangay San Jose, Ordaneta City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, nasamsam sa mga suspect ang 6 na gramo ng shabu na may street value na 40,800 pesos na nakasilid sa 4 na heat shield transparent plastic sachet. Nakumpiska rin kay Imboltero ang isang caliber 45 na baril at ang Mark Manning ginamit sa operasyon. Naharap ngayon ng mga suspect sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanim na sa kulturang Pinoy na una at isa sa pinakamahalagang hakbang sa pakikipagrelasyon ang panliligaw. Pero ayon sa isang relationship coach, hindi na raw ito kailangan sa panahon ngayon. Aba, hindi na raw uso? Ang paliwanag ni Coach Alicia Serrano tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Kakambal na ng kulturang Pilipino ang pagsunod sa nakasanayang gender norms at social expectations, alinsunod sa pinangahawakan ng ating relihiyon, lalo na ng simbahang Katolika. Isa na nga rito ang konsepto ng panliligaw bilang nakagisnan na tama at unang hakbang sa pakikipagrelasyon. Pero kasabay ng pagbabago ng panahon at pagsulpot ng online dating applications, naniniwala ang relationship coach na si Alicia Serrano na bagamat welcome pa rin, ay hindi na ito tinitingnan bilang requirement sa modern dating. Yeah, so yung panliligaw, yung nakikita ko hindi siya necessary, pero hindi rin naman siya bawal. I think welcomed naman. Yung panliligaw, it's something that people would feel flattered to experience.
no? Pero hindi siya kasing common ngayon, and for sure di siya kailangan mangyari para magkaroon ng forward momentum or positive experiences sa relationship. Maliban sa kultura ng panliligaw, ipinunto rin ni Coach Alicia ang dating trope ng mga Pilipino na dapat i-improve o baguhin. Hindi anya makatutulong sa buhay pag-ibig kung iro-romanticize ang pagiging torpe para sa taong gusto mo. Para sa akin, isa sa mga I guess cultural tropes natin na hindi talaga helpful sa tingin ko ay yung pagiging torpe. Oh my gosh, pwede bang itigil na yun? Yes. Kasi hindi talaga siya helpful. Wag natin i-normalize or romanticize ang poor communication. So kung may gusto ka, sabihin mo at do something about it. Hindi yung nag-yearn ka lang na hindi alam ng mga tao. Paniwala ni Coach Alicia, malaking factor ito kung bakit marami sa mga Pinoy ang nakakaranas ng pagkasawi at nagpapaka-sad boy o sad girl sa pag-ibig. Valentine's man o hindi, marapat lamang na iakma natin ang ating kultura sa nagbabagong panahon. Ang unang bahagi ng eksklusibong panayam kay Coach Alicia sa Expert's Opinion Valentine's Special Episode mapapanood sa darating na linggo alas 3 ng hapon dito po sa DZRH TV. Sa mundo ng esports, ipinakilala na ng Team Liquid Philippines ang bago nitong gold laner para sa MPL Philippines Season 15 sa darating na Marso. At inilabas na rin ang bagong team na Falcons ang roster nito kung saan bumida ang mga pamilyar na muka. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Sa mundo ng esports, ipinakilala na ng Team Liquid Philippines ang bago nitong gold laner para sa MPL Philippines Season 15 sa darating na Marso. At inilabas na rin ang bagong team na Falcons ang roster nito kung saan bumida ang mga pamilyar na muka. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. May bagong gold laner ang Team Liquid Philippines para sa paparating na Season 15 ng MLBB Professional League o MPL Philippines. Formal lang ipinakilala ng team ang entry finals MVP at isa sa mga haligi ng dating Blacklist International na si Kel Oheb Soriano bilang bagong bahagi ng kanilang roster. Papalitan nito sa M4 Finals MVP Benedict "Benny Cutie" Gonzalez na hindi na magiging bahagi ng koponan ngayong season. Sasamahan ni Oheb ang natitirang core players ng TLPH na sina Carl T. Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Sanji Pabico. Samantala, ipinakilala na rin ang bagong pasok sa MPLPH na Team Falcons ang kanilang roster para sa Season 15. Yan ay walang iba kundi ang lineup ng dating AP Brent squad. Makikita sa ilalim ng Falcon squad ang mga pamilyar na mukha ni na Angelo Kyle Few Arcangel, David Charles Baptisi Cannon, Michael Kyle Tisi Saison, Rogue Ogwen Onigo, Marcos Super Marco Riquitano, at Vincent Pandora Onigo, kasama ng team bilang head coach si Robert Trevor Sanchez. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. It's official, Mama 5 na si Iya Villania. Kahapon, February 11, isinilang ng TV host ang newest member ng Casa Arellano. Ang pasilip sa kanilang bagong Little Bundle of Joy. Tinutukan sa Showbiz Report na ito. Meet Anya Love, ang baby number 5 ni Iya Villania at Drew Arellano. Isinilang ang kanilang panibagong Little Bundle of Joy kahapon, February 11, eksaktong 10:52 ng umaga. Good morning, everybody. Let's go with a no sleep.
Thankful and happy naman ang TV host sa kanyang matagumpay na panganganak. Si Baby Anya Love ang newest addition sa Casa Arellano matapos ang halos 3 taon mula noong isinilang ni Iya ang kanilang ika-4 na anak na si Astro noong June 4, 2022. Last January 31 nga lang ipinagdiwang ng mag-asawang TV host ang kanilang 11th wedding anniversary. Bukod kina Baby Anya at Astro, ang 3 pang anak ni na Iya at Drew ay sina Primo, Leon at Alana. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.